She's back working. Oh. Yan ang latest kay Kris Aquino. Sinubukan niya the other day. Sabi nga ni Kris, but we all realized 1 day of work means 3 days of bed rest. Why? Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo pinumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung buntok. Siraulo ko. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Merong isang sportsman na nabuntis niya ang kanyang partner na isang ex-PBB housemate. Congratulations do sa basketeer. Ay, hala! Siyempre natatakot din yung guy, di ba? Paano pag naglabasan ito, di ba? Iskandalong malaki ito. At the same time, di ba? Maaaring ito'y makaapekto sa kanyang kandidatura. Ay? Oo. Pagkatapos ilatag yung kwento, ha? Tapos ngayon, ang sasabihin mo, sana hindi totoo. Maldito ko. Hello mga kapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito si Ate Morena. At ito naman po si Papa O, si Nawajipia. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa... Ichika mo na! Baby! Ay, nice. Ay, napagaling din Happy Valentine's Day sa lahat, ano? At ang dami nag-birthday ng Valentine. Oo, Diyos ko. Una na dyan si John Prats. Yes. Ayan, binati nga siya ni Angelica Panganiban. Tapos si Heart Evangelista, sinurpresa siya. Yes! Nag-ano siya, asalto kasi siya noong 13 night. Tapos sinurprise siya. Surprise gift sa kanya ni Senator Cheesy, Sir Gary Valenciano. Iyak siya ng iyak. Siyempre, isa pa dyan ay si Miss Kris Aquino. Ay, yes! Ang dami ang Care Bears. Natuwa ako kasi di ba bumili ako ng Care Bears sa Bangkok. Sinurpresa siya na inasalto siya nila, Michael Leyva at saka nila Mayor Len Alonte, di ba? Siyempre, bilang kaibigan naman ni Miss Kris Aquino, itong si Kuya Dindo Balares. Sabi nga ni Kuya Dindo, she's back working. Yan ang latest kay Kris Aquino. Sinubukan niya the other day. Sabi nga ni Kris, but we all realized 1 day of work means 3 days of bed rest. Why? Ganun yung pagkasabi? Yan lang muna ang good news ko. Di pa ako pwedeng magbigay ng details. Ay! Sabi ni Kuya Dindo. Sabi nga niya, baka masabihan daw siya na kung minsan daldal ka rin, Kuya Dindo. Ay! Sabi ni Kris Aquino sa kanya. So yun lang muna ang kwento. Pero this is a good sign. Yes. Na yung paglakas ni Kris, di ba? Dahil sabi nga niya ay she's back working. So anong work yan, Nay? Maka-action movie, Mama. Hoy, gaga ka! Hindi nga makakilig sa Kris masyado. Pag-actionin mo pa. Gaga ka. Magpalakas ka muna, Mare, ha? Yes. Inano ko nga si Bimbi, Sabi ko, miss ko na yung mama mo. At lagi ko siyang pinagdarasal. Yes. Na totoo naman yan. Kahit sa Simula Church nung nagpunta tayo, ay lagi, lagi ng bahagi ng aking prayers si Maring Kris Aquino. Kasi gusto ko siyang makabalik sa TV. Ay, di ka TV show yung sinut niya, Nay? Yan ang hindi natin alam. Alam din natin yan, At saka abangan natin, ha? Basta, tinan mo naman, maging si Juan Ponce Enrile. 101 years old. Ay, Ikaw na, hindi ba? Nakakaloka. Naabot ko. Alam mo ngayon, makaabot ka nga lang ng 60, swerte ka na. 60, ha? Ang dami pang dinaanan ni Juan Ponce Enrile. Di ba? Oo. Mas matanda pa siya sa iba. Ayan meron pa silang mga claim na mas matanda pa ng ilang years si Juan Ponce Enrile kaysa dun sa mga na-establish. Ayan. Kuya, nakakuha kaya siya ng 100,000 mula sa gobyerno? Bakit? Kasi di ba kuya ganun daw? Kapag umabot ka ng 100 years old, may makukuha kang 100,000 sa gobyerno. Ito nag-text sa si Juan Ponce Enrile. Ay, ano sabi? Sabi niya, pakisambing kay Morena, mas kailangan niya. So, siya na lang ang kumuha. Ay! Puntaray! Ikaw na daw, sa'yo na! Dahil alam niya naman, Ochi, Mamaloy, mas kailangan niya kaysa kailangan niyong dalawa. Ay! Sa mga susunod na digmaan. Na pagdadaanan ni Morena. Kuya, ayoko na!
Kaso, teka lang, Nay. Huwag na lang po. Huwag na lang, okay. Teka lang. 101 na ngayon eh. Di na-claim na siguro yun. Na-claim na last year. Oo, Na-claim na. oo. Di ba ang sabi nga ni Senator Bong Revilla, dapat ata-ataduhin yan. Oo nga. Di ba? Yung hindi na kailangang sumapit ng 100. Kung pag sumapit ng 80 years old, dapat makuha niya na 80,000. May partial May mga na, ganon, no? oo. Uy, maganda yun. Kasi nga, di ba, yung life expectancy nga Correct. bumababa yung age, di ba? Oo. Happy birthday po, Senator Juan Juanza Enrile. Hindi ko lang talaga kinaya ito, Lord. Diyos ko na, di ba, nag-trending yung sa bundok? Oh, ano yun? 100 years old na bundok? Hindi, ito. Ano? Okay, labas! Labas lahat! Uy! Hindi kailangan. Hindi namin kailangan. Makakagano. Hindi ko lang po kami doon sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo pinumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Tanggalin mo yan. Ay, makakasak lang kuya. Oh, sige. Shit, Jay. Bakit ganun kuya? Sinipak niya si ano? Kuya, gayang po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige. Sige. Sige kuya. Malaki pinayanan ka ba? Puntok mo ako. Oh, sige. Puta ba? Malaki pinayanan ko dito. Bakit malaki pinayanan? Bakit yung mura mo dito? Malaki bundok. Bakit minumura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura mo taga rito. Wala sa minumura kuya. Wala sa minumura. Nag-game drop kami ng pangalan. Game drop kami ng pangalan, kuya. Iya ka! Bakit nanonuntok? Sinuntok ako! Nanonuntok? Magkakaalaman tayo! Ina mo! May-ari ka ba dito? Bakit kayo nanonuntok? Ha? Wala kayong karapatan. Ina mo! Wala kang karapatan! Saktan ako! Opo kuya, pero Karapatan ko yun! hindi ko Ina mo! ginagawa kasi nila yun para maglabas ng sama ng loob. Ay, di ba? Oo, grabe. Nakakaloka yung sinampal ng staff sa mukha. Gananon, Sinampal ba? Sabi nung customer, sinapak eh. Pag sinapak, ganyan. Pag sinampal, nakalahad yung palad. Kaya lang, pahampas pahataw ng ganon. Plangak eh. Oo. Paano, Nay? Bakit? Ay! Bakit minura mo? Ba't ka nagmumura? Oo nga. Bakit? Sino minura ko? Bundok? Ay! Nakakaloka. Oo, anong mo dyan? Take mo. Nay, kahit customer yan o hindi customer, wala tayong karapatang manakit ng ibang tao. Di ba? Hindi tayo, kumbaga authority. Hindi pa nga sa'yo yung lugar eh. Correct. Empleyado ka lang doon sa lugar eh. Bakit ka mananakit ng ibang tao? Kaya nga yung pamunuan nung site na yan ay nagpaliwanag na sana hindi naman madama yung mga maaayos na staff. At itong staff na gumanon sa ay una, tinanggal nila sa trabaho. At hindi ko alam kung nakakulong. Sabi dun sa statement Nakakulong? na oo. Oo, di ba? Kasi naman, ganun talaga, parang taksyapo yan eh. Alam mo yung taksyapo? Ano yun? Yung pinggan na ginagano mo sa pader, yung sama mo ng loob, dun mo ibubuhos. Yan, ganun yan. Parang sinisigawan niya yung bundok, minumura niya kung ano yung sama niya ng loob, dun niya binubuhos. Oo, para mag-release siya ng tension, ng galit, ganun. O ito naman kasing si staff, di naman siya ang minumura. Oo. Nakakaloka. O ayan, siyempre mati-turn off na yung iba. O na pumunta dyan, huwag na tayong pumunta dyan. Bakit? Baka masampal din tayo. Oo, baka naman bigla tayong nagkamurahan dito na naglolokohan lang tayo. Akala niya siya minumura natin. Kiyompalin din tayong ganyan, di ba? Itutulak ko yan sa bundok. Ha? yung mananampal sa'yo? Oo. Diba? Diyos ko. Ikaw, Mrena, kung sisigaw ka sa bundok, puwera mura, ano yung sisigaw mo? Matauhan ka na! Sino yan? Alam mo, may kaaway na kapitbahay kasi yan eh. Di ba, lagi siya nagpo-post doon. Kasi ba sinisingil mo kasi? Nga yung kapitbahay lang namin. Kaya Mali gusto mo naman siya- pala yung sinigaw mo kasi, paano naman maririnig? Ano dapat yung sabihin mo? Matauhan ka na! Magbayad ka na ng utang mo! Ayun,
kukumpletuhin mo, mami-misinterpret na naman tayo. Baka masampal ka. Ay, nako. Ayan, Diyos ko. Yung mga ganyan, dapat din siniseminar, ino-orient yung mga empleyado sa ganyan, no? Pero siguro, first time din yung maka-encounter ng gano'n na sumisigaw, nagmumura, ganyan. Akala siguro ng staff, parang gusto lang nilang magpahangin, gusto lang nilang mag-camping-camping o glamping, diba? Kaya sila nandoon. Siguro first time yung makarinig ng nagmumura, akala niya siya yung minumura siguro. Or ayaw niya nakakarinig ng mura. Pero parang ayaw niya makakarinig ng mura, nagmura din siya, diba? Oo. Narinig natin Ay, parang nakita ko na eksena yan Yung sa pelikula, yung That Thing Called Tadhana, di ba? Yung kay Angelica at saka kay JM. Yung, sigaw mo sa sigaw mo. Tama, nagre-release ka nga ng galit o ng tension. Ano kaya yun, Nay? Nagko-content kaya sila o talaga lang may pinagdadaanan sa gusto niya release? No. Kasi nakita lang natin yung confrontation na di ba? Yes. Pero hindi ko lang alam kung nagko-content kasi wala naman lumabas kundi yun lang na Yung video pangit pa yung na pagkaka-video kasi. Pero next time, i-seminar talaga ang mga staff. Kasi dito talaga nararamdaman yung kawalan ng edukasyon o kakulangan ng edukasyon. Pero kuya, yung customer, minopen siya, ano yung binuksan niya? Hindi, na-open. Na-open niya, na-open. Hindi, na-open. Na-open. Sorry. Na-open. Sino na-open niya? Yung staff? Kuya, sino ba minura niya? Yung bundok. Hindi yung bundok. Pinagtanggol lang ng staff yung bundok. Na-open din. Ako, huwag mo akong pinagulolo na Ito si Nanay. Ayun sa gitna na Yan. Gusto mo sa bundok tumira? O gusto mo doon na lang magtako? Ay nako, basta lesson learned. Lahat ng bagay pwede na maipagpaalam. Lalo na kung first time mangyayari ito. Diba? Para rin ma-aware at ma-orient yung mga tao sa paligid. Saka yung pananakit, di ba? Hindi natin ma-justify yan. Oo. Di ba? Kung hindi self-defense, di ba? Pero kung nabuisit ka lang, mainit lang ulo mo, may pinagdadaanan ka lang, wala talaga pong explanation para dahil manakit ka ng ibang tao. Lalo na nandun ka sa work mo, di ba? Customer niya yun. Kaya di ba gigil na gigil yung customer na, nagbayad ako dito! Oo. Di ba? Gusto mo nga lang naman mag-relax. At maglabas ng sama ng loob, nasaktan ka pa. Ito na nga, may nagtatanong sa akin kasi nag-blind item ko sa ex. Kasi merong isang sportsman na nabuntis niya ang kanyang partner o ng kanyang girlfriend na isang ex-PBB housemate. Ay, ang dami nga nagtatanong sa akin yan, Nay, tungkol sa post mo. Oo, basta, naku, magandang Valentine gift naman yan. Tsaka, Diyos ko, excited yung tatay nung sportsman kasi nga, first apo yata ito. Ay, talaga? Oo. Yung tatay ni sportsman? Oo. Oo. Dahil magiging lolo na siya. Yes, oo, diba? Ayan congratulations na sa basketeer. Ay, hala! Uy, kagalian! So, basketball player? Ay, naku. Basta, ay, naku, ano ba yan? Ha? Clue! More clue! Naku, I'll keep my mouth shut. Don't keep your mouth shut na. I'll keep it. Easy yan? Ano keep it? Ha? Sabi mo! Basta, ano ba yan? Huh? Ay, naku, dahil dyan, meron akong blind item. Hindi pa yun yung blind item mo? No. O, ito na nga, Diyos ko, yung isang personality na isa ring politician. Nakakaloka. Alam mo nawiwindang ako kasi may Facebook, naka-public, yung isang nagre-reklamo doon sa jowa ng personality na ito, na sila raw ay in-scam nito. Ay? Oo. Siyempre, nagkakadugtong-dugtong, connect-connect, kaya nilabas pati yung picture nung personality politician. Ay! Oo.
Nakakaloka. Eh, ano naman kinalaman ni personality politician dyan? Ayun na nga. Kasing araw, jowa ito ngayon ng personalidad na yun. Eh, sobrang yaman daw nito. Itong jowa niya, itong girl. Oo, sobrang yaman. Tapos, yung sa Facebook na nababasa ko, nirereklamo niya yung girl. Kasi nga, parang na-scam sila nito. So, parang pinalalagay doon sa mga comment na ginagastos ni girl yung mga investment doon kay personality. Nakakaloka, ha? Diyos ko, may nag-send nga sa akin. Diyos ko, ano ba yan? Baka naman hindi totoo yun, hindi ba? Oo. At ito na, sumagot daw yung personality na politician. Ano sabi? Ang sabi, meron din daw itong investment doon sa girl. Ay, investor din siya? Oo. Pero kiniklaim naman nung sa Facebook na paano siyang magiging investor, jowa siya nung girl. Grabe. Ano na nangyari? Ayun na nga. Baka isa sa mga araw to sasabog yan. Ano yan, kuya? Umutot siya? Gaga, sasabog yung... Nag-explain talaga ako, hindi pa. Sasabog yung balita na yan. Ang point of reference kasi ni Mena yung mga pasabog. Oo nga. Uy, wala lately, ha? Ay, alam mo yan, kanina sa car. Sa car, hindi on. Tapos, hindi pa namin mabuksan yung mga window. Ganun na, ha? Hindi namin mabuksan yung window. Bakit hindi mabuksan? Hindi naman siya sira. Paano nga nilak mo? Anyway, naku, kaya nga, syempre natatakot din yung guy, di ba? Paano pag naglabasan ito, di ba? Iskandalong malaki ito. At the same time, di ba? Maaaring ito'y makaapekto sa kanyang kandidatura. Oo. Running? Syempre, politician Kaya naku, dapat ito ay agad na isettle kung meron mang isa-settle or dapat na linawin kung isa sa mga araw na to sasabog ito with names na. Actually, with names yun. Pati yung mga pictures nila. Naku po. Pati yung pictures nila nung si personality, politician, tsaka yung di umano'y jowa, lumalabas na isa-isa, Naku, kaya dapat ito ay malinawan agad. Bago pa ito kumalat. Kasi buti ka mo, hindi naman mayor, hindi naman governor, hindi naman senador ang tinatakbo. Ano? Basta. At least dun lang sa lokal, tumatakbo. Kaya dun lang yan. Paano kung may kalaban siya, may kaaway siya? Baka ilabas yan. Di ba? Ano ba yung clue na? Ha? Ano ba yung clue? Naku kayo. Baka pag narinig mo yung clue, umuo ka. Hoy, kuya, baw, Bakit? Mamalik po umuwi. Ano? Ay! Kanina, Jutouch Remay lang. Ngayon, na. Basta, dapat ano yan, malinawan yan. At sana nga hindi yan totoo. Yung mga posing at mga pawang paninira lang. Uy, kuya. Bakit? Pagkatapos ilatag yung kwento, Tapos ngayon, nang sasabihin mo, sana hindi totoo. Hindi pa ending may sundo. Nangihina na naman ako. Ewan ko sa inyo. I don't know with you. Ha? Hala? I don't know with you. Uy, pero kuya, teka muna, Hindi naman yan si Sam Versosa. Ang layo, ang layo. Oo nga. Dahil ang jowa ni Sam Versosa na tumatakbong mayor ng Maynila ay si Rian Ramos. Actress. Oo. So, ang labo. At saka hindi kailangan ni Sam Versosa. And then, lahat ng lumalabas sa kanya para itulong dun sa mga Manileño ay galing yan sa kanyang mga negosyo. Yes! Oo, dahil yan naman si Sam Versosa ay hindi naman yan na naging politiko muna bago naging negosyante. Naging negosyante yan at hanggang ngayon negosyante bago naging congressman. At saka pilantropo siya. Oo, talaga mapagkawang gawa siya ever since. Ever since. Oo. Kaya nga mahal na mahal siya ng mga Manileño Yes. Basta wag mo lang ibebenta ang Maynila, ha? Yes. Diba yun naman ang sasabi niya, Manila is not for sale. Baka naman kuya, hindi na po kayo ng babae, si Sol Araboni. Oy,
Hindi na, lalo namang... Lalong hindi. Diyos ko, alam nating napakatinong politiko, congresswoman, itong si Sol Aragones. Yes. Oo, na tumatakbo namang governor ng Laguna. Yes. Oo, at nangunguna sa survey. Yes. Oo, kasi naman, lahat ng mga itinutulong naman din doon ni Sol Aragones ay galing din sa mga kawang gawa. Galing din sa mga pilantropo na ang nagiging channel lang nung paghahatid ng tulong ay si Sol Aragones. Yes, dahil nga may tiwala sa kanya. Oo, kaya nga siya nangunguna sa Laguna bilang governor. Yes. Oo, diba? Eh, yung iba talaga, ang lalaki ng mga nakukuha eh. Ay, talaga ba? Oo nakupo eh. Kaya mahal na mga taga Laguna si Sol Aragones. Diba? Na ano yan, isa yan sa mga umiyak nung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. At saka na kahit nung hindi siya pinalad nung nakarang eleksyon, hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy yung mga projects niya. Eh kasi dyan din yung akay ni Sol. Oo, yung mga namimigay ng mga wheelchairs. Yung mga namimigay ng mga... artificial legs. Oo, diba? Yan. Galing. Diba? Arte pa. Ha? Diba? Kaya hindi sila yung tinutukoy, Mrena. Kaya huwag ka ilusyonado. Ha? Feeling na kasi nahulaan niya na. Ay, naku, nakakalok. Ayaw yan ng tumatakbong vice mayor ng Pasay na si Mark Calixto. Oo. Taga dun sa ka, diba? Diba? Kaya binabati natin dito si Amy, my friend. Yes. At saka si Mayora Amy Calixto. Si Congressman Tony Calixto, yung tatay naman ni DM Mark. Yes. Na happy birthday, Mark Calixto. Happy birthday po! Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon, pero kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niyan, kayo unang-una man na-notify, meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po yung food trip namin nila Mrena at saka ni Nanay sa Bangkok. At yung suit na nagawa in 48 hours. Wow. 7 suits po yun. Grabe, ang galing nila. Tatlo yung akin, apat sa'yo. Akin, isa kay Joshua, di ba? 48 hours, ang nasukat mo na ba? Nasukat ko na. Bongga. Ang taray nila, no? Di ba? Diyos ko, talagang ang bilis na gumawa. Nakakaloka, 2 nights lang ginawa. Yes! May isa, andyan po yan sa vlog ko. At Nay, gusto kong batiin ang aking kapatid, si Marvin. Happy birthday, Vin! Happy birthday, Vin! Yes! Marvin Villarama. We love you, Vin. At syempre pa, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Tsaka wait lang muna. Hello kay Dr. Jessica D. Ideal Vision. Yes, ang aming eyewear po ay galing sa Ideal Vision. Yes, Yes. At syempre pa, ang aking panayaw naman kay Ruru Madrid. Ay, nako. Ang gwapo. Yung umiyak siya dito. Oo nga eh. Pinaiyak mo eh. Oo. Bakit? Eto. Bago i-announce yung mga winner, ang gusto nila manalo si Sid. At yun ay na-viral. Inaral ko maigi yung video. Parang feeling ko, tingin sa akin ng mga tao, wala, di mananalo yan, di niya kaya, mahina yan. Akala ko nung una, ayun nga, Mama Ogs, akala ko nung una, hindi ako na-offend. To be honest, Mama Ogs, ang tingin po sa akin ng tao, bano. Bano ka umarte. Bano ako umarte. Lalo na merong kang girlfriend. Puti, nababalansin mo. Siguro yung relationship naming dalawa, sa totoo lang, ayaw namin magkatrabaho sa ngayon because so itong lolong ba, ito na ba ang magpapataob? Ito na ba ang talagang katapat ng isang Coco Martin ng Batang Quiapo? Ba't kayo ganyan? Yung parang pagka nagsisimula sa industrial, bakit ituring mo ng ganun, di ba? Kinausap ako nun ng Sparkle, sabi nila, ano nangyari sa'yo? Ba't nawala yung passion mo, nawala yung drive mo? Nung araw na yun, magkausap tayo, sabi ko, Mama Ogs, kung alam mo lang yung hirap ko dito.
lagi akong binababa, lagi ako ina-underestimate. Sanay ako ever since sa underdog ako eh. Yun na lang yung naging sacrifice para sa akin. Siyempre may mga pagkakataon na parang, siyempre tao lang rin po tayo. May mga pagkakataon na makakaramdam ka ng pagod, di ba? Makakaramdam ka ng parang burnout. Ayan. Oo, diba? Yan ay sa OGDS Inspires. Yes. At talaga naman nakaka-inspire ang ating kutis, Nay. Yes. Dahil yan sa Envy Skin Beauty and Wellness. Yes. Diba? O, diba? Talaga yung mga pores natin nagsasama eh. Yes. O, anong ginagawa ng Envy? Ba't nagsasama yung pores natin? Oo nga. Oo. Diba? Diba? Kasi nga, syempre, sinasamahan pa natin yan ng pagpapagluta drip sa kanila eh. Yes! Diba, kaya naman nag-glow ang ating skin. Oo, na-imported from Switzerland yan eh. Yes! Andyan sila na sa Mother Ignacia sa tapat ko ng ABS-CBN sa Grandia Place. Book your appointments now. At syempre pa, ang mga NCLEX passers dyan, ng mga nurses ha. Ayan na po, sa New York. Gusto nyo ba magtrabaho doon? Oo. Importante lang na mag-message kayo sa White House Cares. Yes. Legit po yan. Legit yan. Oo, dahil marami nang natulungan mga Pinoy ang aking kumaring, si Maring Rose Santos ng White House Cares. True. Siya yung may-ari niyan. Yes. Gusto niya matulungan ng mga Pilipino. Oo. Diba? Basta NCLEX sponsors. Yes. Oo. At saka sipag sumagot ni Miss Rose, siya mismo personally ang sumasagot sa mga inquiries. Kaya pahinga ka rin ha. Nauuspital ka. Nakakaloka ka, Mari. Napakasipag eh. Oo nga. Oo, ni Miss Rose. At syempre pa, ang Acropora Beach Resort ha. Yes. Oo, baka wala pa kayong summer getaway. Oo, dyan lang yan sa Medellin, Cebu. Kompleto, magaganda ang mga villas nila. May sarili-sariling jacuzzi, merong dalampasigan, merong beachfront, kayo lang ang tao, andun din ang balsa, andun din ang jet ski, lahat masasarap ang food, may peacock, greenery yung paligid, diba? Puro bonggambilya. Hindi na kayo lalabas, doon lahat andun. At saka ang amazing doon na yun, hindi tayo nababagot. Yes. Diba? Kahit wala yung mga tugs-tugs na nightlife, grabe, sobrang nakaka-relax. Relax. O, dyan ako nakakatulog ng mahimping. Yes. Nang hindi naiinip. Yes. Oo, diba? Miss Taxley, alam mo yan. Yes, Miss Tax. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod. Tienten. Ay, nice! Sorry. Ito po ang inyong lingkod, Papa Osin Odi Diaz, na nagbibilin sa inyo na kadatising mabuti ang mga kandidato na inyong iboboto. Tama. Lagi yung isipin na nasa kamay ninyo ang pag-asa ng bayan at ang ikauunlad ng bayan. At ito rin po si Papa O na nagsasabing sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga ha, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon na tayo niyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong ihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dagi! Diba? Sinasun pa yung kilikili mo, puti ang kilikili mo. Bakit? Diba, alam mo, mukha kang pong, mukha kang bishop, mukha kang horse, mukha kang king, mukha kang queen. Yung dibdib lang niya yung chest. At saka gusto mo yung ginawa niya, yung ginano niya yung kinikiling niya, tapos tumawa siya. Oo, tinumuin niya. Nakakaloka. Imagine yung tinamo, mukha ka ng chest. Wala ka namang chest. Ha? Diba? Paano? Nakakaloka. Okay lang naman daw yung kay Junel. Ano ba? May judjugan na.